Balik at ilagay ang bangkay ng kuto sa iyong ulo. Para makita ito ng ibang kuto. Ang kuto na may scientific name na Pediculus humanus capitis ay napakaliit na karaniwang may haba na 2 hanggang 4 na milimetro na katumbas ng isang laki ng butil ng isang sesame. Pero ang pasensya mo, haba-habaan mo naman kahit 1 milimetro lang. Ang buhay ng isang kuto ay karaniwang tumatagal ng 1 buwan. Sa loob ng panahong ito, ang kuto ay maaring maglatag ng 100 itlog na tinatawag na lisa at idinidikit ito sa buhok ng tao. Gusto niya bang kumita ngayong bakasyon? Pwes, dumikit kayo at magpasipsip sa mga kandidato ngayon. Ang kuto ay humihigop ng dugo mula sa anit ng tao para makuha ang nutrisyon na kailangan nito upang mabuhay. Ay tagal kong sinusuyod ang buong mundo. Mukhang kotohin ba ang mundo? Ang kuto ay hindi kumakalat dahil sa kakulangan ng kalinisan. Maaari itong kumalat sa direktang kontak ng ulo sa ulo gamit ang mga bagay na nahawakan. Tulad ng mga gamit na suklay o mga unan. Buti na lang, 1 buwan ka lang hindi nagsusuklay. Ang kuto ay nagiging sanhi ng pangangati ng anit. Nakaraniwang dulot ng laway ng kuto. Maaari itong magdulot ng sugat o pamamaga dahil sa pangangati. Paano nga ba malulunasan ang pagkakawala ng mga kuto? Ito ang katanungan ng marami. Narito ang paraan, makinig ng mabuti. Madali lang patayin ang kuto. Hulihin mo ito at mag-prepare ng bato at katabi ng kuto. Pisika ng mga alikabok ang mga mata ng kuto para ito ay mapuwi. Kaya naman mangangapa siya ng paligid hanggang mabagok ang kanyang ulo sa bato na inihanda mo. Balik at ilagay ang bangkay ng kuto sa iyong ulo. Para makita ito ng ibang kuto. Sa gayon, hindi na siya pamarisan ng iba. Pag hindi siya effective, itry mo ang plan B. Hulihin mo ang lahat ng lalaking kuto at kapunin. At pagkatapos ay pakawalan mo sila sa iyong ulo. Huwag mo silang papatayin kasi may pamilya din sila. Yun lang. Thanks me later. Hai Karagot, ako lang ang single dito.